Several schools have been damaged by Super Typhoon Uwan in Tiwi, Albay. And for updates, we have mobile journalist Arles de los Santos reporting from the ground. Arles, gaano katindi ang pinsalang nakikita mo dyan? Lord, alam nyo, no, isa sa mga pinakatinamaan talaga nito ni Super Bagyong Uwan ang lalawigan ng Albay, kung saan nga inaasahan na magdedeklara na ito ng state of calamity dahil sa mga naitalang pinsala sa agrikultura, gayon din sa pangisdaan, at umabot na sa mahigit 8,000 na mga residente nito, no, ang naapektuhan ng kanilang mga bahay, no. 8,000 dyan yung mga partially damaged, and then nasa 500 na mga pamilya naman yung fully damaged yung mga tahanan, no. Dito tayo ngayon sa Kararayan, Naga, no, sa elementary school, pero dito yan sa Tiwi, Albay. Papakita ko sa inyo yung naging pagtama, no, yung naging epekto. So ito daw yung mga debris ng mga classroom na ito, kung saan wala na itong mga bubong at mga kisame, pati yung mga learning materials na mga kapatid natin dito, no, nabasa na rin at hindi na rin daw muna mapapakinabangan sa ngayon. Ayan ay dahil nga tumama dito si Super Bagyong Uwan, at ang problema dun, Lord, mayroon pa daw itong laman ng mga evacuees ng nilipad yung mga bubong. Mabuti na lamang daw na tunugan na itong caretaker ng paaralan yung pangyayari na iyon, kaya agad na napalikas yung mga residente na panansamantala na sumisilong dito, no, sa lokal, sa huling kaya ng paaralan na ito, meron silang mahigit 800 na mga estudyante, pero sa ngayon hindi muna sila makababalik sa kanilang mga classroom, no, dito sa kanilang paaralan dahil nasa modular mode of learning muna sila. Hindi pa kumpirmado kung kailan maibabalik sa normal ang lagay ng kanilang paaralan. Maaari daw at they're hoping na baka sa susunod na linggo na, no, pero kasama din dito yung iba pang mga lalawigan na wala pa rin klase sa hanggang sa ngayon, no, ang munisipalidad rather, no, na wala pa rin klase sa hanggang ngayon dahil yung iba wala pa rin kuryente, walang tubig, at maging ang signal ng telepono ay mahina. Arles, yung mga evacuees na nandyan, nasa na sila ngayon, at yung mga estudyanteng affected, I know you said wala pang concrete schedule, ano, pero do they plan to look for another establishment? Siguro kung kailan pwedeng mag-resume ng klase yung mga bata, or for now talagang modular muna all throughout? For this week, Dennis, no, ang option talaga nila mag-modular mode of learning na lang muna. Ito daw yung pinakamaayos na paraan para hindi rin agad-agad pabalikin basta-basta yung mga estudyante, dahil kung makikita nyo dito sa ating likuran, nagkalat pa din yung mga pako, yung mga parlina, and then yung ilang mga bahagi ng mga nabasag na mga salamin dito, meron pa din. Pero actually, nung nakausap natin yung school principal nila dito, no, ang kanilang request sana, kung maaari daw, taasan na itong kanilang gusali dito. One-story classroom lang kasi ito, no, pero nung tuwing dumadaan daw yung bagyo, ganito yung nangyayari, nasisira yung mga classroom. So, what if daw na itaas na yung kalidad nito, yung palapag nito, nang sa gayon talagang bato na yung estruktura at mas matibay sa paparating pang mga bagyo. Kasi parang napansin natin dito, Lord, no, medyo close up lang tayo dito, no. Tingnan nyo, ito yung kaparlina na nandun sa kisame nila. Ay? Masyadong manipis. Oo. This is too thin daw para doon sa kanilang mga classroom. Is that even metal? Para siyang aluminium, Lord, pero napakanipis talaga niya, and hindi siya makaka-withstand ng nasa mahigit, kung di tayo nagkakamali, 185 yung kilometers per hour yung bugso ng hangin. So maybe with this materials na ginamit dito, it's not surprising na nasira yung kanilang classroom, but alarming at the same time, kasi last year daw, kaparehas yung naging sitwasyon dito na nasira din yung linya na ito ng mga classroom. Actually nga daw, nung ni-repair ito, hindi na din nila iniisip na maging evacuation area to, no? Pero meron daw kasing pamilya na pinili dito manatili sa mga classroom na ito, but unfortunately, no, doon nga sa lakas ng hangin, nilipad yung mga bubong at kisame nito. Nako, baka pag nagkaalaman kung sino contractor niyan, baka hindi na tayo magulat sa mga pamilyar na pangalan, ano? Wala lang naman, just thinking out loud. Pero anyway, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa ating mobile journal from Tiwi, Albay, Arles de los Santos.